Yung nag-sparring kami, mapuruhan yung ilong niya, parang madali lang dumugo yung ilong niya. Hala, talaga? Hindi siya magkumpiyansa kay Pinoy natin na kaibigan na si Casimero kasi malakas din yun. Mga kapenyo, tirahin na natin itong may init na issue ngayon. Pasok, intro! What's up mga kapenyo? Meron na naman tayo napaka-init na reaction video ngayong araw. At dito nga mga kapenyo, na-interview ng ating kaibigan na si Pau Kasi Sports etong si Albert Pagara mga kapenyo. Nung mga panahon may kalaban etong si Naoya Inoue at nagkaroon ng tsansa etong si Albert Pagara noon na maka-sparring nga etong si Naoya Inoue. At dito inamin ni Albert Pagara na napakadali nga lang daw talagang paduguin ang ilong neto ni Naoya Inoue. Real talk daw po yan. At sinabi rin dito ni Albert Pagara, talagang malakas din, etong Naoya Inoue. Pero wag nga raw siyang kumpiyansa dito sa ating kapatid na si Janrel Casimero, dahil sabi rin ni Albert Pagara rito na may lakas din talaga etong si Janrel Casimero at kayang-kaya rin siya talaga patulugin neto ni Janrel Casimero. At tara mga kapenyo, panoorin nga natin yung naging interview dito ni Pau Kasi Sports dito kay Albert Pagara. Masasabi ko lang po kay Inoue, kasi na-sparring ko si Inoue, malakas talaga si Inoue. Tsaka matinik ba. Pero 50-50 talaga, kasi yung Pilipino natin, si Casimero, nag-feeling talaga siya ng maayos. Yan, yun yung picture mo, yung sparring nyo. Yan. Sparring talaga sila. Nakita ko. Saan yan pare? Sa Japan? Sa Japan yan, sa gym nila. Yung namin, last sparring na yan, pag-uwi namin, nagpapirma ako ng gloves. Binigyan kasi ako ng damit ni Inoue, tsaka yung cup, damit, binigyan ako ng fight na, yung panglaban na fighting shoes niya. Maliit sa akin Kaya dito na lang, inaano ko lang, souvenir. Mukhang mabait din tong si Inoue mga kapenyo at marunong makisama sa kanya mga sparring partner at bukod doon sa ating mga kapwa Pilipino, Oo, okay. Pero pare, sa picture nyo, parang hindi naman ganun kalaki ito sa Inoue. Oo nga. Maliit sir, maliit. Kaya nga, pag mag-sparring kami, parang sa 1 week, kaisa lang yung mag-sparring kami. Isa lang kasi parang malaki ako sa kanya. Okay. Pero pag nag-i-sparring kayo, sinabi mo malakas. Nakatingin ka na ba ng suntok niya? Gano'ng kalakas ba? Paano yun yung makakompare? Yung body shot niya, malakas talaga yung body shot niya. Ayun. So kung mapapansin nyo nga mga kapenyo, nung naglaban si Marlon Tapales versus Naoya Inoue, halos sinusubukan din ni Inoue na pabagsakin etong si Marlon Tapales sa body shot. Halos sa ilang round na yon mga kapenyo, kung papanoorin nyo yung replay, talagang tinatamaan din ni Naoya Inoue sa katawan etong si Marlon Tapales, pero sadyang matibay lang talaga si Marlon, yung body shot. Tapos malakas para sa body shot to. Pag ma-corner ka niya, madaming suntok. Ayun. Yun. Okay. Napatikman mo na ba ito ng suntok mo? Kaya yung tanggapin? Di. Yung nag-sparring kami ni Genesis, ni Kevin Jake, kaming tatlo, dudugo talaga yung ilong niya. Kasi pag mapuruhan yung ilong niya, parang madali lang dumugo yung ilong niya. Hala. So yan mga kapenyo, galing mismo kay Albert Pagara na madali nga lang daw paduguin ang ilong neto ni Naoya Inoue, na kung saan sensitive siguro yung kanyang ilong mga kapenyo. Pero sa totoo lang, may naaalala ako na laban ni Naoya Inoue na nagdugo din ang kanyang ilong dito sa ating 4 Division World Champion na si Nonito Donaire. Yung kanilang unang laban na kung saan may cut dito si Naoya Inoue at duguan ng ilong. Totoo yung sinasabi rin ni Albert Pagara. Talaga? Yung nag-sparring kami, dumudugo yung ilong niya kasi pag matamaan lang siya na kahit hindi malakas, pag natamaan lang yung ilong niya, dudugo. Okay. Meron tayo dito message question pwede mo sagutin o hindi Sabi, yung mga nakasparring daw ni Inoue, napapabaksak niya. Totoo po ba yun? Kahit Pinoy daw, may napapabaksak daw siya? Sino ba yung Pinoy na pabagsak niya? Hindi ko alam. Meron talaga. Yung napabagsak niya, parang wag mo na lang sabihin. Basta meron. Kaya naman sa boxer Totoo. Buti hinarang ni Pau Kasi. Kung hindi, sasabihin talaga ni Albert Pagara
Pero sa totoo lang mga kapenyo, malakas yung Inoue. Isipin nyo, sparring lang yun Naalala ko noon, way back 2009, 2010, nung may sparring din si Manny Pacquiao na napabagsak niya. Bibihira yung mga ganong kalakas na tao, no? So talagang malakas din, no? Itong Naoya Inoue sa totoo lang. Kung may napabagsak siya na Pinoy. May napabagsak siya, sinabi yung amo sa amin, no? Pero kami, muntik na nabagsak. Muntik na nabagsak sila Albert Pagara. Muntik na, sa body shot Nataman ako dito, pero parang kayang-kaya ko pa. Pero masakit talaga. Shot niya. Muntik na yun. Masakit talaga. Malakas, umuntok siya. Maliit siya na parang ang suntok niya pang 122. Solid. Malakas talaga. Oo. Pare, ito nga yung hindi siya magkumpiyansa kay Pinoy natin na kaibigan na si Casimero kasi malakas din yun. Maliksi. Yun, no? Puta ragis, Rinig na rinig nyo naman, mga kapenyo, Hindi siya pwedeng magkumpiyansa sa kaibigan ni Albert Pagara na si Janrel Casimero. Dahil pwede rin siya bumagsak doon at malakas din, no? Itong araw si Casimero, mga kapenyo. Kita nyo naman si Albert Pagara na mismo ang nagsabi niyan. Marami sa ating mga legend na boksingero ang nagsasabi talaga na kayang-kaya talaga ni Casimero etong si Naoya Inoue. Ayan, naka-sparring na yan ni Albert Pagara. Kaibigan din natin yan si Albert Pagara. Shoutout sa iyo, bro, Albert Pagara. At siya na mismo nagsabi niya, mga kapenyo, hindi tayo. Din yun si Casimero Casimero. Kaya 50-50 ang laban. So, ayan mga kapenyo, sinabi rin dito neto ni Albert Pagara, kaya pwede talagang 50-50 ang laban. Dahil malakas nga rin daw talaga etong si Casimero. Real talk naman talaga yan, mga kapenyo, Sa totoo lang, si Albert Pagara, may believe din siya sa kakayahan na neto ni Janrel Casimero. Real talk po yan. At marami naman tayo na saksi mismo na pinakita ni Janrel Casimero nung lumaban siya sa Amerika para sa world title, ipinakita niya sa atin lahat kung sino ba talaga etong si Janrel Casimero. At lahat tayo, alam natin lahat ang level ni Janrel Casimero. Kaya sana magkaroon muna ng tune-up fight talaga etong si Janrel Casimero bago niya labanan etong si Naoya Inoue para at least makita natin yung hangin neto ni Utol Janrel Casimero kung nagbago na ba at saka natin isabak dito kay Naoya Inoue. At magandang laban talaga yan, mga kapenyo. Kahit ako mismo naniniwala ako na si Utol Janrel lang talaga ang pwedeng makatalo kay Naoya Inoue at sa kamao ni Janrel pwedeng bumagsak din etong si Naoya Inoue kung magpo-focus talaga etong si Utol Janrel gaya nga ng sinabi ng ating 4 Division World Champion Nonito Donaire. At kung kayo ang tatanungin ko, mga kapenyo, ano nga masasabi nyo? 3 legend na natin ang mga nagsabi na kayang-kaya nga raw talaga eto ni Janrel Casimero. Comment nyo down below din lahat ng mga opinion nyo at lahat po yan mababasa ko. Maraming salamat, mga kapenyo. Kita-kita tayo sa susunod kong reaction videos.